Kumusta kayo ngayon dyan, Vera, at ang ating mga kababayan? So sa lugar ko naman po, medyo safe naman po ako kasi meron naman kaming proper bomb shelter na ano. Pero siyempre, kakaba-kaba po tayo. Pero malaki po yung tiwala namin sa IDF, sa Israel Defense Force. Okay, sa mga nakaraang araw na yan, ano bang mga obserbasyon mo, ano experience mo nung umaatake na ang Iran sa Israel? So nakakatakot po, siyempre, dahil malalakas yung mga pinapakawalan nilang mga missile kaysa sa mga ibang missile na galing sa mga ibang kalaban. Paki-describe mo sa amin yung mga naririnig mo, mga ano, pag kami mga atake yung Iran. Mga nakikita mo, ano mga nakikita mo? Marami pong mga balita, mga dahil sa mga Facebook na pinapakita. So, para po hindi ako masyadong kabahan, hindi ko masyadong pinapanood eh. Ganun na lang ginawa mo. Tama din naman. Hindi, pero hindi ba kayo lumalabas ng syudad ngayon? Sa ngayon po, meron po silang procedure po na wag muna lumabas hanggat maaari. Nasa safe area lang po tayo hanggat maaari. Paano mga trabaho? Nasa safe area lang po tayo hanggat maaari. Paano mga trabaho? Mga trabaho nyo, mga pangangailangan ninyo, paano nyo? Ano po ako? Living caregiver po ako. Nasa bahay po ako nagtatrabaho. Okay. Halos lahat naman ang kailangan ko nandito. Wala namang problema. So, nandiyan ka mismo pala sa iyong pasyente. Stay in. Okay. Opo, stay in po. Stay in, Yung nagkakakontakan kayo ng Philippine Embassy dyan? Meron ba kayong linya na every now and then tinitingnan o kinukumusta kayo ang inyong kalagayan? Opo, may mga post naman po sila na para tawagan namin in case of emergency. At may mga group din po kami na may nag-a-assist namin para in case of emergency may magtatawagan kami. Anong gagawin namin? Nagse-set up na ngayon, naghahanda ng pamahalaan natin para sa repatriation. Ikaw ba, kung tatanungin ka, magpapa-repatriate ka na ba, Vera? Hindi pa po siguro po matindi po ang pananalig ko sa Panginoon na maging maayos po lahat. So, sa ngayon po, wala pa po sa isip ko.